At ngayon, punta naman po tayo dito pa sa isang China door. Kasi sabi po niya mga kababayan dito, nagsasalita po si Alan Peter Cayetano, I'm not from China. Why will your staff make a meme towards me? O meme towards me mga kababayan. So ito, i-play po natin. Effort and time for good relations despite the dispute. Tapos yung general, naka-uniforme pa siya on official time, will show this caricature. So my point, Mr. President, is naghahalo-halo kasi itong resolution na to eh. Kung ano tama't mali. Let's assume. Tsaka tandaan nyo mga kababayan itong mga ito, itong mga China door na ito, galit na galit sila nung ginawa ng caricature si Xi Jinping. Pero hindi sila nagbigay ng kahit katiting na salita nung mga panahon na yung isang Philippine Coast Guard ay naputulan ng daliri dahil mga kababayan sa pagtatanggol sa ating teritoryo at sa panghaharas at pangbubuli dito pong mga Chinese Coast Guard. Kita nyo kung gaano sila kung gaano ka China door itong mga ito. Talagang dapat lang talagang tawagin kayo ng taong bayan na China door. Dahil nung panahon na kailangan ng taong bayan yung boses ninyo, tahimik kayo. Tapos ngayon, na ginawa ng caricature, etong presidente ng China, nag-iingay kayo. Kayo ba ay presidente ng, kayo ba ay senador na inuluklok ng mamamayang Pilipino? Senador pa ba kayo na masasabi ng Pilipinas? Diba? Senador pa ba itong mga ito ng taong bayan? Kasi sa totoo lang, tahimik sila kapag tayo yung naaapi mga kabayan kapag napuputulan ng isang daliri yung Philippine Coast Guard. Samantala, caricature lang na ginawa dun sa presidente ng China. Galit na itong mga to. I will not grant because hindi ko alam yung statements niyo, Mr. President. I have to admit that. Okay? Pero naghahalo din yung statement si Tariela. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Commodore Tariela is mistaken. So, he would not have put this... Kasi sa totoo lang mga kababayan, hindi natin pwedeng sabihin nagkamali si Commodore J. Tariela. Maliwanag yung kanyang maliwanag yung kanyang salubin, maliwanag yung kanyang mandato na talagang magbigay boses, ipaalam sa taong bayan kung ano yung totoong nangyayari sa issue ng West Philippine Sea, kung ano yung ginagawang pambubuli sa sarili nating karagatan, sa sarili nating teritoryo. Hindi pwedeng sabihin na mali siya porkit merong caricature mga kababayan na mukha ni Xi Jinping. Dahil aminin man nila or hindi nitong mga China door na ito na yung nangyayari na kaguluhan sa West Philippine Sea, yung iba dyan ang gagaling din kay Xi Jinping mga kababayan. Siya rin na nag-uutos niyan kasi siya ang Prime Minister, ang Presidente ng China. Sa tingin nyo ba gagalaw yung mga Chinese Coast Guard na yan kung walang basbas ng Pangulo ng China? Siyempre hindi. Diba? Kaya tama lang yung ginagawa dito, yung sinasabi dito ni Commodore J. Tariela. Anyway, tuloy pa natin. Resolution and authored it if we felt Mr. Tariela. So that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide? Mr. President, we beg Mr. to disagree. President. The Department of National Defense... Ngayon, alam mo pala, Senator Alan Peter Cayetano, yung pakiramdam kapag binabastos ka. Diba? Alam mo pala yung pakiramdam na ginaganon bakit tahimik kayo? Nung binastos tayo sa sarili nating teritoryo na naging dahilan para mawala yung isang daliri ng ating Coast Guard. Binuli tayo sa sarili nating teritoryo. Bakit ngayon kayo nagsasalita ng ganyan? Kakapal na mukha ng mga to, no? Anyway, tuloy pa natin. Has issued a statement condemning China's remarks, Mr. No, President. we're not talking about, Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says... It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you.
Mr. President, Mr. President, dito ba sa, let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards China. me? It's about You're decorum. comparing apples Mr. and President, oranges, no, Mr. no, no, no. President. You are simplifying Session what is is a suspended for 1 minute. complicated na international. O, di ba? Iyak! Pangulo Iyak! na- Iyak si Alan Peter Cayetano nung hindi manalo kay Senator Kiko Pangilinan, pepersonalin. Ano yung sabi ni Alan Peter Cayetano nung hindi siya manalo kay Senator Kiko Pangilinan? Gusto mo utusan ko yung staff ko na gumawa din ng meme na pumapatungkol sa'yo? Kung ginaganyan niyang presidente ng China, gusto mo utusan ko din yung staff ko na gumawa ng meme? Na ganyanin ka din? Diba mga kababayan, galawan ng pikon at bastos yan. Di ko nga alam kung bakit nanalo yan Sa bagay, nang budo lang naman yan kung bakit nanalo yan. Kung hindi niyan pinangakuan ng 10,000 bawat pamilyang Pilipino, yung mga kababayang Pilipino po natin, hindi naman mananalo yan. Diba? Anyway, tuloy pa natin mga kababayan. Ito ata yan We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. Ito pala yan mga kababayan. Ito pala yan yung maliwanag. He just simply stated, I love the Philippines. I will fight for our territory. I'll fight for our sovereignty rights. I will do my duty, but sorry. Dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. Ah. He would not have put this resolution and authored it if we felt See, Mr. so Tariela. that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang that bansa. is his interpretation? No, bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them well, now... Mr. President, we beg to disagree. Can you show the slide? Mr. ulit? President, we beg Mr. to disagree. President, The Department of National Mr. President, Defense tignan niyo naman po. has issued a statement condemning China's remarks, Mr. No, President. we're not talking, Mr. President, if you look at the DFA, it was also telling Tariela, but not directly. It says, It was saying, follow the decorum, Mr. President. Mr. President, kung ganyan ang stand natin, then my staff now can show a meme of you. Mr. President, Mr. President, dito ba sa, let me ask that question. Mr. President, I am not from China. Why will they put a meme? Why will your staff put No, a it's meme not about towards China. me? It's about You're comparing Ano? apples Mr. and oranges, President. Mr. No. President. You are simplifying Session what is is a suspended for 1 minute. complicated na international dispute. We cannot pass this resolution. Di ba mga kababayan? Halatadong piko na itong si Cayetano Basta hindi kinakaya mga kababayan, alam nyo galawang didishit talaga itong mga to. Galawang anak ng karton. Pag hindi kaya sa debate, talagang mamemersonal ad hominem. O ngayon, nung hindi niya kinakaya sa debate mga kababayan, uutusan daw niya yung kanyang staff na gawa ng meme. Ipakita yung meme ni Senator Kiko Pangilinan. Diba ad hominem? Pag hindi kaya sa debate, ad hominem ang ipinantitira, ganyang kabasto sa mga anak ng karton. Diba ngayon, tapos nagtataka, etong sina Cayetano kung bakit daw sila tinatawag na Chinador mga kababayan. Ito papakinggan natin. There are some gains in the Scarborough. Of course, I hope that they'll gain. Kaya nga ulit-ulitin ko. Pareho stand natin, atin to Yung Wala, ibang stand nyo. approach natin ang iba. And tayo, nakakapag-discuss tayo. I will agree with you or disagree. You will disagree with me. But I will not call you hypocrite, pro-China, anti-China, anti-Philippines, ganyan. Because Hindi kasi eto mga kababayan para maliwanag hindi namin kayo masisisi. Diba, lalo na yung mga nasa gobyerno, hindi kayo pwedeng sisihin ng mga nasa gobyerno kung bakit, lalo na, eto mga senador na ito, hindi nila kayo pwedeng sisihin. Dahil unang-una, bukod sa kayo, bukod sa tayo yung boss nila, dahil tayo nagluklok sa kanila, pangalawa, karapatan nila na magtrabaho para sa mamamayang Pilipino at para sa Pilipinas. At karapatan nilang pangalagaan yung interes ng bansang Pilipinas at interes ng mamamayang Pilipino. So ngayon mga kababayan, hindi nila pwedeng sisihin kayo kung bakit nagagalit kayo na humahantong sa point na ginagawan nyo sila ng meme na may nakalagay na Chinador. At kung bakit nyo sila tinatawag na senador ng China, Chinador.
Diba? Kasi alam nyo, ikaw, Senator Alan Peter Cayetano, dapat marunong kang makiramdam sa mga kababayang Pilipino natin. Ibig sabihin yan, kapag ka ginaganyan kayo ng taong bayan, gigil na sa inyong taong bayan. Dahil palpak ang trabahong ginagawa nyo dyan sa Senado. Diba? Hindi nasusunod ang interes ng taong bayan at mas lalong hindi napapaboran ang interes ng Pilipinas sa ginagawa nyo. Kaya wala kayong karapatan na sisihin ng taong bayan kung bakit tinatawag kayo na Chinador o kaya tinatawag kayong makapili. Anyway, tuloy pa natin. Precisely. You know, when I was in the Foreign Affairs Department, question ako ng Malaysian, Indonesian, Wow. Indonesian more of curiosity at Vietnamese. Bakit ganito yung strategy? Because nakikinabang sila sa strategy natin pag tayo maingay. But I got the shock of my life. Why? Because when I actually became Foreign Secretary, the funds from the United States for the South China Sea, mas malaki ang nakukuha ng Vietnam kaso sa Pilipinas. Ginera nila ang Vietnam, tinalo sila. Tayo, treaty ally, mas malaki. Ang before the administration of President Duterte, binigyan ng same kind of ship or seacraft ang Taiwan sa Pilipinas. Yung sa kanila may weapon system, may communication system, sa atin walang weapon system. So Paano kasi nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, pinakisamahan ba niya ng maayos ang Amerika? Hindi, ako nagtatanong lang naman. Kay Senator Alan Peter Cayetano, pinakisamahan ba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ng maayos ang Amerika? Ano ba ginawa niya sa Amerika? 'Di ba? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, ito kukontrahin lang natin ng konti si Senator Alan Peter Cayetano ha. Sa totoo lang, nag-alok ng malaking tulong noon ang gobyerno ni Donald Trump sa Pilipinas. Kaso ni-refuse ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yon. Kaya nga, ano ba naging sagot ni Donald Trump mga kababayan? Okay lang yan. At least hindi kami magagastusan. 'Di ba? Walang masasayang na pera sa amin. Kasi nga sa totoo lang, ang Amerika mga kababayan, nung panahon ni Digong, gusto tayong tulungan. Kaso ni-refuse ni dating Pangulong Rodrigo Duterte yon. At pumunta siya mga kababayan ng China at Russia at doon siya humingi ng tulong. At hindi lang yon. Nung ni-refuse niya yon, minura niya pa ang mga Amerikano, mga kababayan, at tinawag niyang hipokrito. 'Di ba? Para maliwanag lang, kasi fake news yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano dito mga kababayan, na parang ang dating walang itinulong sa atin ng Amerika. Sa totoo lang mga kababayan, pinagtangkaan ng Amerika na tulungan tayo noon. Na si Duterte pa ang presidente, kaso nirefuse ni Duterte yon. So Mr. President, what I'm saying is that pareho tayo ng stand. Pareho natin mahal ang Pilipinas, pareho natin gustong Hindi. makinabang ang Hindi mo mahal ang Pilipinas. Kung mahal mo ang Pilipinas, dapat interest ng Pilipinas yung iisipin mo. bawat Pilipino, ang anak ng anak ng anak ng anak ng anak natin. Do you know, President Cory, in her visit to China, actually started the discussion on this. So it's not new, no? So if you have comment, Mr. President, then can I have just a few more preliminary? There are some gains in the Scarborough of Ayan. Hindi na rin ako nagtataka kung bakit siya pinaglalaroan ni Sir Ronald Llamas. Kasi sa totoo lang mga kababayan, dinamay niya kanina si Sir Ronald Llamas doon sa kanyang presentation. At ito nga, naging sagot nga ni Sir Ronald Llamas dito mga kababayan kay Alan Peter Cayetano. Sabi dito, ayan o, Cayetano versus Llamas. Bumuelta si political analyst Ronald Llamas sa pagtawag sa kanya ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano bilang oportunistang balimbing. Ayan ha. Ito, asahan nyo, aabutin pa to ng ilang araw bago humupa. Sabi dito, sa sesyon ng Senado ay pinunto ni Cayetano ang pagtawag ni Llamas sa mga hindi kumukompronta sa China bilang mga Chinador at pro-China. Pagbabahagi ng senador, lumapit raw sa kanya si Llamas para sabihing mali umano ang approach ni Noy Pangulong Noynoy Aquino na maghain ng arbitral case laban daw po sa China.
Sabi pa dito mga kababayan ni Cayetano, kung gusto mo iset ko yung meeting between you and the Chinese ambassador. And he did. And then, sabi niya sa akin, Alan, ang Chinese may ibang kultura. Kakausapin mo bilateral. Kwento ni Cayetano. Sabi pa dito, what is seen in public, in Facebook, in blogs is very, very far from what is discussed in the halls of power and between professionals. Sabi pa ng senador mga kababayan. Ngayon, sinugot po yan ni Senator Ronald Llamas. Sabi niya dito mga kababayan, hindi man lang ako nasabihan na topic pala ako sa Senado. 10,000 ang tawa ko. Yan o. Diba? Pinagtitripa na lang siya ni Sir Ronald Llamas mga kababayan kasi nga may masabi lamang. Ito pong si Senator Alan Peter Cayetano. Pero ang ending dyan mga kababayan, dinadamdam nito pong mga Chinador na ito yung pagtawag ng Chinador sa kanila ng taong bayan. Diba? Tinatamaan sila. Kaya nga pansinin nyo mga kababayan, si Marcoleta kahit nasabi niya na binabawi niya pa. Diba? Ito namang si Alan Peter Cayetano kahit halatang halata naman na Chinador, ipilit pang itinutuwid at sinasabi na ipinaglalaban nila yung interest ng mamamayang Pilipino kahit hindi naman. Kaya nga sa totoo lang mga kababayan, mahirap kasi pag ang nagalit kayo. Diba mahirap pag ang nagalit kayo. Ewan ko lang kung magkaroon pa ng posisyon na itong mga ito pagdating ng 2028 kung maging senador pa ba itong mga ito. Lalo na si Robin Padilla. Kasi mga kababayan, may lumalabas na balita na kung si Sara may impeach, ang patatakbuhin presidente si Basti Duterte at ang gagawing bise walang iba kung hindi si Robin Padilla. Papayag ba kayo doon? Ang mapapaupo na naman mga pro-China, ay di lalo ng kawawa ang Pilipinas. Sa totoo lang mga kababayan na ito, to be honest wala tayong pakialam sa mga Chinese citizen. Mababait yung mga yan at walang pakialam sa politika ng kanilang bansa. Ang kini-question natin dito at pinag-uusapan natin, yung claim nila sa sarili po nating teritoryo. Diba mga kababayan, na kinakampihan pa nito pong mga Chinador na ito. Kaya nga ngayon mga kababayan, hindi ko maintindihan sa mga ito kung ano ba ang nakuhat na pala nila sa pagkampi nila sa China. Malaki ba ang nakuhat na pala ninyo? Kami nagtatanong lang naman kung bakit ganyan na lamang katindi yung pagkampi at pagtatanggol ninyo sa presidente ng China. Samantala, nung tinawag na megaphone si PBBM at ang gobyerno niya, tahimik kayo. Samantala, nung naputulan ng daliri yung isang Coast Guard, tahimik kayo. Diba mga kababayan? Kayo po, ano masasabi ninyo? Tingol po dito mga kababayan sa mga pinagsasasabi ng mga ito, nitong mga Chinador na ito sa madalit salita, wag nyo daw po silang tawaging Chinador dahil yung interest nila ay pumapabor daw po sa Pilipinas. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo, hingil po dyan.